Bago ang anumang buhay, bago pa man umusbong ang apat na kaharian, bago pa man tumibok ang hangin, o umagos ang tubig, ang mundong diwara ay isang walang hanggang patag, walang bundok, walang ilog, walang apoy, walang hangin, isang katahimikang hindi kumikilos, tahimik, walang buhay. At sa ibabaw ng katahimikang iyon, tanging ang bathalang Diwamor, tagabantay ng kalangitan, ang nagmamasid sa hungkag na mundo. Nais niyang bigyan ng buhay ang lupa. Ngunit bago magkaroon ng nilalang, kailangan munang magkaroon ng puso ang mundo. Kaya mula sa kanyang sariling diwa, nilalang niya ang isang makapangyarihang kristal. Ang amang brilyante, ang puso ng diwara, ang simula ng lahat. Paglikha ng unang tao, humawak si Diwamor sa amang brilyante at kumuha ng alabok mula sa pinakailalim ng lupa. Inikot ito ng hangin, pinaalab ng apoy, pinabasa ng tubig, at sa kanya, inhinipan ng kanyang hininga. Mula sa apat na elementong nagtagpo at sa liwanag ng kristal, nabuo ang unang nilalang. Unti-unting bumangon mula sa lupa. Mahigpit ang titig, matatag ang loob, at pinangalanan siya ni Diwamor, Arayon, ang unang naglakad sa mundo. Si Arayon ang unang nag-iwan ng yapak sa diwara. At mula sa kanyang mga yapak, nabuo ang unang landas ng sangkatauhan. Ang unang utos at wika ng bathala. Arayon, ikaw ang magiging bantay ng mundong ito, at ang amang brilyante, iyong pangalagaan. Maaari kang humiling dito, ngunit sa apat na puwersa lamang. Apoy, tubig, hangin, at lupa. Pagkasabi nito, bumalik sa kalangitan si Diwamor at naiwan si Arayon, mag-isa. Ang pagbabago ng mundo, lumipas ang panahon, at naramdaman ni Arayon ang bigat ng katahimikan. Ngunit inalala niya ang utos ng batala. Lumapit siya sa amang brilyante, at unang nagwika, magbigay ka ng hugis sa lupa. At doon unang umangat ang mga bato. Nagkabuo-buo, naging mga bundok, mga bangin, at hindi na patag ang diwara. Ngunit paglaon, nagsawa si Arayon sa tanawin. Kaya muling humiling, lagyan mo ng mga lambak at kapatagan ng mundo. Bumuka ang mga bundok, nabuo ang mga lambak, lumawak ang kapatagan, at sumunod, punuin mo ng tubig ang mga lambak. Mula sa kristal at kusupo, dumagsa ang unang ulan, unang ilog, unang dagat. Ngunit hindi pa tapos ang mundo. Hinawakan ni Arayon ang lupa at nagwika. Magliyab ka sa kailaliman. Bigyan mo ng init ang puso ng mundo. At sumiklab ang unang apoy sa ilalim ng lupa. Bumuo ng bulkan. Tuminag ang liwanag. Nagningning ang init. Mundo. Tubig. Apoy. Hangin. Lupa. Handa na ang diwara. Ngunit si Arayon, hindi pa rin. Sapagkat sa bawat araw na dumaraan, siya ay nananatiling nag-iisa, ang panalangin ni Arayon. Nang kahit ang kagandahang nilikha niya ay hindi na sapat upang patahimikin ang kanyang puso, tumingala si Arayon sa buwan at mga bituin. At sa hinaing ng kanyang kaluluwa, bathala, hindi ko nais manatiling mag-isa. Narinig yon ni Diwamor. Ang pagbaba ng liwanag. Isang gabi, bumuka ang kalangitan at bumaba ang bathala bilang umiikot na liwanag. Lumuhod si Arayon. Humawak muli si Diwamor sa amang brilyante at sa sandaling iyon, umikot ang lupa, sumayaw ang tubig, umihip ang hangin, umalab ang apoy. Pinagsama ng bathala ang apat na elemento at sa gitna ng swirling na ulap. Nagbukas ang isang bagong anyo, ang paglikha kay Ilwena. Nabuo ang katawan mula sa lupa. Dumaan ang buhay sa mga ugat mula sa tubig. Nagliyab ang lakas sa kanyang puso mula sa apoy. Pumasok ang hininga mula sa hangin. At mula sa mismong diwa ni Diwamor, isang sinag ang kumislap sa kanyang dibdib. Nagbukas ang kanyang mga mata. At wika ng bathala, Ilwena ang kanyang pangalan. Ang umihip na liwanag sa dilim. Pagkatapos nitong sambitin, muling lumitaw si Diwamor sa kalangitan at naiwan ang dalawang unang tao. Ang pagkikita. Tumingin si Arayon kay Ilwena at si Ilwena kay Arayon.
Isang nangiti ang una niyang ibinigay. Isang salitang puno ng pagtataka, ano ang mundong ito? Ngumiti si Arayon. Ito ang diwara at ikaw ang unang kasama ko. Hindi na hungkag ang mundo. Hindi na tahimik ang hangin. Hindi na nag-iisa ang bantay. Ang paglikha ng mga nilalang. Hawak kamay, nilapitan nila ang amang brilyante at unang humiling si Ilowena. Bigyan mo ng buhay ang hangin at lumitaw ang mga unang ibong bituin, mga anaram. Sumunod si Arayon, bigyan mo ng buhay ang tubig at nabuo ang mga nilalang dagat, mga silmarin. Humiling uli si Ilowena, bigyan mo ng lakas ang lupa at lumabas ang mga unang hayop, mga ragrim. At sabay nilang winika, bigyan mo ng apoy ang gabi at araw. At doon sumiklab ang unang araw sa kalangitan. Nagningning ang mga bituin. Nabigyan ng ritmo ang mundo. Sa wakas, gumalaw ang diwara na parang isang tunay na buhay na mundo. Ngunit sa ilalim ng lahat ng ito, sa kailaliman ng lupa, sa ilalim ng mga bundok, sa pinakadilim na sulok ng mundo, may isang nakakulong na nilalang na nagising dahil sa pagdami ng buhay. Isang mata ang nagbukas, isang sigaw ang gumapang sa putik ng lupa. Kapag nabuo ang apat na puwersa, babangon ako. At doon unang umungol ang garumok, bathalang pinuputol. Pagdami ng buhay, pagdami ng ingay lumipas ang mga panahon. Sa paglalakad ni na Arayon at Ilowena, dumarami ang mga nilalang sa diwara, mga ibon ng liwanag, hayop ng lupa, nilalang dagat, at usok ng apoy mula sa bulkan. Ang mundo ay hindi na tahimik, hindi na hungkag, hindi na malamig. Sa unang pagkakataon, nagkaroon ng ingay ng buhay ang diwara. Ngunit habang dumarami ang buhay, dumarami rin ang emosyon, takot, galit, pagkagulat, pangamba. At ang mga emosyon na ito ay unti-unting tumutulo pababa sa kailaliman ng lupa, kung saan nakabaon ang nilalang na hindi dapat gumising. Ang mabagal na pagising sa ilalim ng mga bundok, kung saan unang sumiklab ang apoy, kung saan unang umagos ang tubig, may isang bagay na gumalaw. Isang daliri, isang kuko, isang titig, isang bulong na halos hindi marinig, bumabalik ang liwanag, kaya babalik din ang dilim. Ito ang bathalang pinuputol, si Garumok. Ang anino ng takot ni Diwamor. Ang Diyos ng pagwasak na matagal nang nakalibing. At ang kanyang pagkagising ay nagsisimula sa pagdami ng buhay sa ibabaw. Ang paglaya ng mga elemento. Isang araw habang naglalakad sina Arayon at Ilowena sa gilid ng isang malawak na lambak, napansin nila ang isang kakaibang pangyayari. Biglang lumiwanag ang amang brilyante kahit hindi nila ito hinawakan. Sumayaw ang apat na elemento sa paligid nila, apoy, tubig, hangin, lupa, paikot sa kristal. Nagulat si Ilowena. Arayon, hindi natin ito iniutos. Ngumunot ang noo ni Arayon. Kung hindi tayo, sino ang nagpagalaw sa mga elemento? At doon nila napagtanto. May ibang puwersang humihila sa kapangyarihan ng brilyante. Ang pagbuo ng mga tribo. Sa paglipas ng panahon, lumaki na ang bilang ng mga nilikha ng amang brilyante. At natural, naghiwa-hiwalay sila ayon sa elementong pinakamalakas sa kanilang mga katawan. Tribong Ardan, mga anak ng apoy, malalakas, matapang, mabilis magalit. Naninirahan sa mga bukana ng bulkan. Tribong Silmaran, mga nilalang ng tubig, puno ng damdamin, malalim ang pag-iisip, naninirahan sa tabi ng mga ilog at dagat. Tribong Ragran, mga anak ng lupa. Mabibigat ang katawan, matatag, tahimik, naninirahan sa mga kagubatan at lambak. Tribong Hunarin, mga anak ng hangin, mabilis, mapusok, mapanlikha. Naninirahan sa matataas na bangin at ulap. At nang makita ito ni Arayon, nagwika siya. Hindi lang pala tayo ang may kakayahang magbigay ng anyo sa mundo. Ngunit may kakaibang naramdaman si Ilowena. Isang panginginig. Isang takot na walang dahilan. Arayon, may kulang. May hindi tama. Hindi ganito ang pakiramdam ng mundo noon. Unang bulong ng kadiliman.
Habang natutulog ang dalawang unang tao, may dumalaw sa kanilang panaginip. Isang malabong anino, isang pulang mata, isang boses na hindi tao, hindi elemento, hindi bathala. At sinabi nito, "Kung kayo ay nagbigay ng buhay, ako naman ang magbibigay ng wakas." Nagising si Arayon ng pawis na pawis. Nagising si Ilwena ng nanginginig. At sa gitna ng gabi, lumabas sila mula sa kanilang silid at nakita nila ang isang hindi dapat mangyari. Nagbitak ang amang brilyante. Isang manipis na bitak, galing sa loob, hindi galing sa kanila. Lumapit si Arayon at sumigaw, "Sino ang humawak sa'yo? Ba't ka nabasag?" At sa panginginig ng brilyante, may boses silang narinig. Isang boses na hindi mula kay Diwamor. Isang boses mula sa kailaliman. Unang bitak, unang pagbalik. Lumuhod si Ilwena, nanginginig ang boses, "Arayon, may nilalang na hindi natin nilikha." At doon nagsimulang umaling-awngaw ang sigaw sa kailaliman. "Ako'y babangon." Ang araw ng pagkabasag gabi iyon na walang hangin, walang ingay, walang gumagalaw. Ngunit sa kabila ng katahimikan, ang amang brilyante ay biglang nanginig. Para bang may nilalang na humihila mula sa kailaliman ng mundo. Sina Arayon at Ilwena ay tumakbo papunta sa dambana. At doon nila nakita ang kristal na dati ay maliwanag, ngayon ay nangingitim sa gitna. May apoy, may tubig, may hangin, may lupa. Lahat ay umiikot, naghahalo, nagsasalpukan na parang gusto nilang kumawala. At bago pa man sila makalapit, pagkabasag. Isang kulog na hindi galing sa langit kundi galing sa mismong puso ng mundo. Lumipad ang liwanag, sumabog ang enerhiya, umikot ang hangin, umaling-awngaw ang lupa. At nang sumadsad ang katahimikan, ang amang brilyante ay wala na. Lumitaw ang apat na brilyante. Sa halip na isang puso, apat na batong kumikislap ang nasa gitna ng dambana. Brilyante ng apoy. Sumisiklab, parang may sariling galit. Brilyante ng tubig, kumikintab, may lungkot na malalim. Brilyante ng lupa, mabigat, puno ng alaala. Brilyante ng hangin, magaan, gumagalaw na parang may sariling hininga. Sa kanilang apat, ang dating puso ni Diwamor ay nahati sa apat na diwa ng mundo. Lumuhod si Ilwena, umiiyak. Hinawakan niya ang mga piraso. "Arayon, kung mabuo ito muli, magigising ang nilalang sa kailaliman." At sa sandaling iyon, sumabog ang isang ungol mula sa ilalim ng lupa. Isang boses na hindi nila nilikha. "Kailanman, hindi niyo ako mapipigilan." Ito ang tinig ni Garumok. Ang pagpapasya ni Arayon at Ilwena. Nang marinig ang boses ng batalang pinuputol, alam ni Arayon ang gagawin. "Ilwena, hindi natin kayang itago ang apat na ito. Kailangan nila ng mga tagapag-ingat." At sumagot si Ilwena, "Hindi taong tulad natin, kundi mga kahariang kayang tumanggap ng bigat ng apat na puwersa." Kaya sa unang pagkakataon, tumawag sila sa apat na pinakamalalaking tribo. At sa harap nila, lumutang ang apat na brilyante. Ang pagbigay sa apat na kaharian. Sa tribong Ardan ay ibinigay ang brilyante ng apoy. Sila ang may pinakamatapang na puso at pinakamalakas na kontrol sa init. Sa tribong Silmaran ay ibinigay ang brilyante ng tubig. Sila ang may pinakamalalim na pangunawa at damdamin. Sa tribong Ragran ay ibinigay ang brilyante ng lupa. Sila ang pinakamatatag at may kakayahang magdala ng bigat. Sa tribong Hunarin ay ibinigay ang brilyante ng hangin. Sila ang pinakamabilis at pinakamalikhain. At wika ni Arayon sa apat, "Ito ay piraso ng puso ng mundo. Ito ang inyong pamana. Ito ang inyong tungkulin. Huwag ninyong hahayaang mabuo muli ang apat." Sa gabing iyon, umalis ang apat na tribo, dala ang kani-kanilang brilyante. At unang beses na nahati ang mundo sa apat na kaharian ng Diwara. At doon nagsimula ang unang kasakiman. Nang dumating ang tribong Ardan sa kanilang lupain, namangha sila sa lakas ng brilyante ng apoy.
Isang lakas na hindi nila pa naranasan. Isang kapangyarihang maaaring magbigay ng kontrol, ng takot, ng paghahari. At sa unang pakikipag-ugnay nila sa brilyante, sumigaw ang kanilang pinuno. Tayo ang napili. At doon unang sumabog ang apoy. Doon unang naging madugo ang kanilang mga mata. Doon unang nanginig ang kapangyarihan ng lagra. At sa unang pagkakataon, narinig ng hangin ang isang salita mula sa labi ng Ardan. Sa amin ang kapangyarihan! At doon nagsimula ang unang kasakiman sa kasaysayan ng Diwara. Hindi nila alam. Sa bawat paglagablab ng apoy, mas lalo nilang pinapabilis ang paggising ng Diyos na nakalibing sa kailaliman.